Hi, Ans. Isishare ko sa inyo itong bagay na to na ni minsan hindi tinuro sa atin sa school. At ito yung dahilan bakit maraming tao na tumanda at naghirap sa buhay. Dingo Pable. Dingo Pable. Dingo Pable. Ang video na to is para sa mga tao na may pangarap sa buhay at gustong-gusto na mabago ang takbo ng buhay. Okay? So ngayon, ituturo ko sa inyo, ito yung sekreto at ito yung nalaman ko na bagay na sabi ko, ito lang pala ang dahilan. Okay? Bakit maraming tao na naghirap sa buhay. So kung ikaw gusto mo din mabago yung takbo ng buhay mo, alamin mo din to. Okay? So yan, ito pag-usapan po natin. So tututalin natin yung pangarap natin. Alam nyo mga asno, tandaan natin, marami pong tao na may pangarap sa buhay. Okay? May pangarap sa buhay. Pero until now, okay, hindi pa nila nakukuha yung mga pangarap nila. Alam nyo ang dahilan bakit? Kasi hindi po nila alam or hindi natin alam, Ans, kung magkano ba yung presyo ng pangarap natin. So unang gagawin natin is alamin natin ang presyo ng pangarap natin. Okay? So Ans, para mas mabilis mong maintindihan, sundan mo ako. Okay? So, kung meron kang ano dyan, kumuha ka ng ballpen at papel para masulat mo din. At masundan mo itong masasabihin ko. Sige, example no, example. Kailangan natin na alamin muna magkano ba yung presyo ng pangarap natin. Ano ba yung mga bagay na common na pinapangarap natin? Bahay, kutsi, lupa, motor. Okay, dapat alam natin kung magkano ang presyo nun. So, kung alam mo na ang presyo ng pangarap mo, Ans, so sundan mo ako. Una, siyempre sa akin, no? Ito halimbawa, ito na yung pangarap natin. O ito yung pangarap ko. Ang halaga ng pangarap ko is 2.4 million. Ito ay pwedeng bahay, pwedeng sasakyan, no? So 2.4 yung presyo ng pangarap ko. And then, no, ipagpalagay natin, Ans, kumikita ako ng 20,000 a month. Okay? So isulat mo din magkano ba yung kinikita mo a month, no? Isulat mo diyan sa papel mo. So ngayon, since sa akin, kung kumikita ako ng 20,000 a month, ita-times 12 ko siya. Okay? Bakit ko siya i-times 12? Para ma-justify ko kung magkano yung income ko a year. Tama? So, sa'yo, Ans, nasulat mo na ba? Magkano yung monthly income mo? At i-times 12 mo yan? Okay? So, ang kinalabasan yan, yan po yung kikitain mo sa loob ng isang taon. Sa akin, 20,000 times 12, ibig sabihin, ang kikitain ko sa loob ng isang taon is 240,000. Okay? So, ngayon, Ans, ang next na gagawin ko, no? Ang presyo ng pangarap ko is 2.4 million. Itong 2.4 million na to, i-divide ko to sa yearly income ko na 240,000. So, Ans, kapag na-divide ko na, 2.4 million divide 240,000, no? Ang kinalabasan nito is 10. Okay? 10. Ibig sabihin, 10 years. Magtrabaho ako, okay? Magtrabaho ako na kumikita ako ng 20,000 a month or 240,000 a year para sa loob ng 10 years, ma-reach ko po yung presyo ng pangarap ko na 2.4 million. So, Ans, nasundan mo. Okay. So, ngayon, since na 10 years siya, halimbawa, nagsimula ako na tinatrabaho yung pangarap ko is 20 years old ako. Okay? So, ngayon, since kailangan ko ng 10 years na magtrabaho, na kumita ng 20,000 a month or 240,000 a year, kung kailangan ko ng 10 years, siyempre yung 10 years, i-plus ko sa edad ko. Ibig sabihin, bago ko makuha yan, okay, ang edad ko is 30 years old na. Tama? So, Ans, nasundan mo ba sa'yo yung presyo ng pangarap mo, tapos dinivide mo, okay, dinivide mo sa isang taon na kita mo, dyan sa trabaho mo ngayon, nasundan mo? Okay, Ans, masaya ka ba? Ilang taon ka na ba na bago mo mabili yung pangarap mo? Masaya ka na dyan. Okay? Pero kasi, Ans, no, pag-usapan natin ang reality. Okay? Halimbawa sa akin, kumikita ako ng 20,000 a month. Hindi naman kasi, Ans, pwede na yung 20,000 is hindi ko bawasan. Tama? Ibig sabihin, yung 20,000 na sahod ko isang buwan, magastusan talaga yun, mabawasan talaga yun. Bakit? Siyempre, kakain ako, mamasahe ako. Tama? Bayad ako ng upa ng bahay. Di ba? Pagkain or ano-ano pa. Tama ba? So, ibig sabihin, Ans, no? Sa ibig sabihin, hindi pwede na isi-savings ko yung 20,000 na kinikita ko sa loob ng isang buwan, hindi ko pwedeng isi-savings lahat yon kasi may gagastusin. Siyempre, no, mag-ipon din tayo. Halimbawa, Ans, parang sa akin, no, or sa'yo, kaya mo bang mag-ipon ng 5,000 a month,
no? Sa kinikita mo. So ngayon, Ans, ito gagawin mo. Halimbawa, kung kaya mo na mag-savings ng 5,000 a month or sa akin, kaya kong mag-savings ng 5,000 a month, okay? Ang next na gagawin natin, Ans, i-times 12 natin siya. Okay? Kasi 5,000 a month. So magkano ba yung savings ko sa loob ng isang taon? So ibig sabihin, yung savings ko sa loob ng isang taon, 60,000 pesos. Okay? So not bad na, no? Kasi may 60,000. So ngayon, Ans, siyempre, yung presyo ng pangarap ko is 2.4 million eh. Okay? So ngayon, itong 2.4 million na presyo ng pangarap ko, i-divide ko po siya sa 60,000 na savings ko a year. Okay? So, Ansa, ito tandaan mo. Ito malupit. Bakit? No? So, ang lalabas po nito, Ans, siyempre, 60,000 na savings ko, no? Yung itapat natin sa pangarap ko. Kailan ko kaya ito ma-reach itong 2.4 million? Okay? So, ibig sabihin, kailangan kong magtrabaho ng 40 years or mag-savings ng 5,000 a month or 60,000 a year sa loob ng 40 years para after 40 years, meron akong 2.4 million. Tama? So ngayon, halimbawa, sinimulan ko na trinabaho yung pangarap ko is 20 years old ako, tapos 40 years na dapat akong mag-savings ng 5,000. Okay? So ibig sabihin, Ans, no? 60 years old na ako, pero na-reach ko po yung 2.4 million. Tama? So ibig sabihin, buong buhay ko, kasi pag edad ko ng 60, retired na, wala nang trabaho. Buong buhay ko, Ans, yung kinita ko lang is 2.4 million. Tama? Pero Ans, lagi natin tandaan ha, binata pa ako nun. Binata pa, kaya nating mag-savings ng 5,000 a month. Okay? Siguro kung sa'yo, mas malaki yung income mo, mas umaabot ng 50 to 100,000 a month yung kinikita mo, so mas more than pa dyan. No? Oo. Kaya nga, mayroong advice yung karamihan, Ansi, na savings, okay, bago daw gastos. Kailangan na mag-savings muna tayo, ibawas natin yung savings bago natin gagastusin para magkaroon ka ng savings. Ang nangyari kasi sa karamihan, no? Gastos muna bago savings. Kung magkano natira, yun yung isi-savings. Mali. Okay? Savings muna bago gastos. Ans, pwede mo matanong sa akin, Sir Dindo, sabi mo kanina, bakit maraming tumatanda na wala pang ipon? Simple lang kasi. Ganito kasi yun, Ans, no? Tingnan mo lang. Halimbawa, ikaw nagtatrabaho ngayon. Magkano ba natitira sa sahod mo? Okay? Baka wala. Tama ba? Kasi may anak ka, may pinapaaral ka. So, ibig sabihin, mga Ans, no? Yung kinikita is only to survive, no? Pang-survive lang po yung kinikita natin. Kaya, walang ipon. Tama? So, kumbaga, sabi nga ni Lance, yung anak natin na isa, may kakambal yan. Ang kakambal po niyan, hindi tao, kundi gastos, no? Habang lumalaki daw yung anak natin, lumalaki din po yung gastos natin. Paano kung 2, 3, or 5 yung anak natin? Tama? So, ibig sabihin, hindi talaga natin mabili yung pangarap natin. So, ano ang kailangan natin gagawin? Tama? So, kailangan talaga natin ng ibang source of income. Maraming extra income sa labas, Ans. Maging madiskarte lang tayo kasi marami talagang marami talagang mga opportunities sa labas. Tama? Yung kaya mong gagawin, yung fit sa oras mo, yung hindi masasagasaan yung trabaho mo. Kaya, Ans, kung natuto ka sa topic natin ngayon, huwag mo namang kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Okay? Tulungan nyo naman ako na abot to ng 1,000 follower, no? Para at least na, and siyempre, kung sa Facebook mo ito mapanood, huwag mong kalimutan na mag-follow, okay? Like, comment, and ano na din, share na din para at least na ma-share mo din sa mga kaibigan mo na ganun lang pala kasimple para mabili yung mga pangarap natin.